Days of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Huwag maging backseat driver and be up to date. Latest car news, motoring stories, at industry analysis. Gearbox. Ang roadmap mo sa mga pinakabago sa mundo ng automotive. Start the engine, buckle up, and steer the wheel. Car enthusiast man o baguhan, siguradong madaming matututunan. Gearbox na. Hosted by Eric Tipan and Nana Nadal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Sa inyong lahat and welcome to Gearbox 2021. Eric Tipan with Nana Nadal. Ngayong first Thursday. Technically first Thursday ba? Tama kasi New Year's Eve's Day last week. So, yeah, first Thursday of the new year. Yes, Happy New Year sa inyong lahat. Excited kami kasi ang dami naming kwento. Ang dami, may bago. Ayun nakikita niyo na yung bago. Kay Eric. Okay. So sa mga nakikinig sa radyo, para makita niyo kung ano yung sinasabi kong bago na pwedeng makita sa likod ni Eric, pumunta kayo sa Facebook. Punta kayo sa @GearboxRP1 at mapapanood nyo kami doon at makikita nyo itong sinasabi ko. We are also on Instagram at Gearbox on Air. And Eric, ano pa yung isa? May YouTube tayo. Gearbox on Air din. So kung gusto niyo po yung mapanood yung mga previous episodes, nandoon po yun, nakatambak lahat. Talagang in-schedule po natin sa YouTube yan. So anytime, pwede kayong manood kung may free time kayo, nagsusunog kayo ng oras, nag-work from home kayo, break time, nood kayo ng isang episode ng Gearbox. Nandoon po lahat yun sa Gearbox on Air YouTube channel namin. So ito na po, binanggit ni Nana. Yun nga, better kung makakapanood kayo ng episode ng Gearbox sa Facebook because sa radyo, magandang hapon sa mga nakikinig all over the Philippines. Salamat. Pero mas interactive na dahil nga nagka-pandemya, nabigyan tayo ng opportunity na mag-Facebook, mag-online yung show. So ito, kaya mas may added value po pag nanood kayo sa Facebook. Kasi makikita nyo yung bagong logo. Ito, dinidebut na namin. Nasa likod ko, ginawa ko pong background ngayon. Bagong-bago, fresh na fresh para sa inyo. Okay? Mamaya kukwento natin kung ano yung story behind that, diba? Ako, napakagandang story. Nag-ano po kami ni Nana para kami dumaan ng exam, ng finals. Okay, kwento po namin kung paano yung proseso ng paggawa para sa mga inyong siguro may mga negosyo kayo, nag-iisip kayo kung anong paano ibahin yung look ng negosyo ninyo ngayong 2021 logo. Pero hindi po madali. Pag-usapan natin mamaya. Samantala, simulan natin yung usual na pinag-uusapan ng mga tao tuwing New Year's. New Year's resolution. Yun ang number 1, di ba? New Year's resolution. Meron ba kayo? O hindi kayo mahilig gumawa? Ano ba yung mga ginawa nyo na before na hindi nangyari o natuloy man? O gusto namin malaman sa inyo. As early as now, pwede po kayong mag-post sa aming Facebook post sa Gearbox RP1 on Facebook para makasalimuha, makapagkwentuhan tayo, ma-share ninyo yung inyong New Year's resolution. But si Nana, sinasabi niya, she's into doing New Year's resolutions. Explain. Oo nga. Hindi, dadagdag ko lang na i-share nyo naman sa amin yung New Year's resolution nyo kasi baka matulungan namin kayo na ito pa rin yun. Pwede. Diba? Malay mo. I think what I like about setting New Year's resolution is yung process din. Is my audio okay? Yeah. Meron naman. May konting echo lang ng bahagya pero nadidinig ka naman namin. Okay. Kasi parang merong konting feedback. But anyway, I think what I like about setting New Year's resolution is yung process. Yung kasi it allows you to parang pause and think, yung medyo may konting introspection na ano ba ang gusto ko, ganyan. So medyo seryoso yung New Year's resolution setting for me. Okay. Diba? And then also, so syempre, pag na-determine mo na yun, it kind of sets your direction for the year, diba? And when you have that direction, parang mas madaling mag-desisyon.
Kasi every step ng decision making mo, pag medyo nalilito ka kung anong decision, babalik ka lang dun sa, ano ba yung gusto kong ma-achieve, di ba? Yung ganyan. Pero I guess importante na, yun nga, doable naman yung New Year's resolution mo. Tapos medyo strategic ka rin. Hindi lang basta, for 2021, gusto kong pumayat. Ganyan. Kailangan papag-isipan mo rin yun, di ba? Ngayon, siguro i-argue mo sa akin, sabi mo, bakit sa New Year pa? Pwede namang any time of the year, di ba? You can set these goals and I think may drama di ba? Dun sa pag-New Year, pag-start of the year. Parang medyo ritual siya na, okay, fresh start, umpisa ng taon, ano yung gusto ko. And, ewan ko, feeling ko, baka mas madali i-monitor. Kasi simula na taon. Mo na. Oo. So, yun. Feeling ko yun. Okay. Well, sa akin, partly what you said na but it's more like ang New Year's resolution is especially for people na hindi handa and then gagawin mo lang because it's New Year's. Parang it's something na, hindi ka ready pero dahil andiyan naman yung time of the year na gumawa ng New Year's resolution, gagawa ka for the sake of makagawa. Which, for me, yun nga, it will defeat the purpose. Kasi nga, the whole point ng gawa mo ng resolution, whether or not it's New Year, is para may baguhin ka, hindi para sumabay sa, sa ginagawa ng iba. Tapos, siyempre, pag nandoon yun na, kailangan kong gumawa ng resolution, siyempre, may, at the back of your head, nako, baka hindi ko kasi yun ang madalas madidinig sa mga tao. Baka hindi ko makumpleto to, baka susubukan ko lang. Doon pa lang alam mo na, hindi mo mabubuo yan. Doon pa lang sa pangalawang statement mo, after stating your, kunyari, quit smoking. Marami akong didinig, sasabi niya, quit smoking. And then, ang second line nila is, I'll try my best, blah, 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 pero mahirap, blah, blah, blah. Yun yung second line madalas eh. So, na mukhang hindi aabot ng 12 months tong resolution na to, di ba? So, yun sa akin yung mga pumapasok sa isip ko on why it's not do it, but do it when you're really resolved, na decidido ka, natitigilan, whether or not it's the New Year or whatever special occasion. Kung determinado ka na, yun yung panahon para gumawa ka ng resolution and hindi lang dahil bagong taon. Oo. So, I guess yun nga yung sabi ko, na kailangan seryoso, di ba? Yung basta lang, like you said, basta lang makasabay or basta lang kasi New Year, sige, kailangan mo masabi ako, ganun. So, what's been ikaw, Nana, what's been your New Year's resolution na nagawa mo, natupad mo? Wala yun. Because yan nga, di ba? I don't really take it that seriously. So, feeling ko, yun yung mali doon. Well, weird enough na ikaw you say na people should, pero wala, and ako people shouldn't, but ako may natupad ako. Meron ako natupad. I didn't even ask because feeling ko, hindi siguro. Actually, meron na quit smoking. Pero this was a long, super long time ago. I really quit New Year's, and then I never went back. So, yun, ako may isa ako natupad out of many. Dahil ako din, like many people, marami rin akong ginawang resolutions from before na obviously naglaho lang na parang, bula. So, pero mahirap yun, medyo big deal yung natupad mo. Ang hirap mag-quit ng smoke. Actually. And see, naalala mo kasi New Year mo ginawa. Yun yung sabi ko na feeling ko, medyo may drama. Actually, madalas na akong, kasi asthmatic ako eh. So, that's one of the things. So, it was never, obviously, whether or not you're asthmatic, it's not good for you. It's worse for me. So, panahon ng tigilan, matagal na to. This is more than 10 years ago. So, that's something na... Lalo na kita nun. Of course. Oo. Nagkasama tayo sa trabaho back in the day. I still had the bad habit. Pero ko tuloy. Parang naalala ko ba ang mga Yossi Drinking? Pero hindi bali na. Kalimutan na yan. Tapos kasi natupad ko yung resolution ko. But speaking of resolutions, I was on the internet, and I was looking up top New Year's resolutions. Simple lang. Okay. Para makita lang. And it's very basic, para sa mga taong hindi sanay gumawa. I'm sure maybe wala kayong idea. But ang top
New Year's resolution is, well, marami to, no? Hindi top 1, but maybe I think this is 4, 8, I think this is top 10. Okay. Number, teka muna. So lagay natin sa number 10. Work less. Maraming nagsasabi work less. Although not gonna be an issue now because maraming work from home or yung every other day situation pagpasok dahil nga COVID-19 pa tayo, so may pandemic pa. Pero But that's sabi one. nga nila, di ba, people are working more now. Kasi Really? wala nang boundaries. Yung sa work from home, basta kung ano-anong oras na lang. But anyway. Well, yeah, kung nasa bahay ka, yeah, but still, I mean, for me, I've been working from home since the pandemic din naman. Mas marami kang break, I feel. Na, na hindi ka stressed out. Na pag nag-break ka, talagang break. Kasi sa office, di ka naman makapag-break ng ganong katagal eh. Kasi, Na nakahiga. kapag, I don't know, 15-20 minute siesta or something. So, there's work less. Number 9 is exercise. Ito, maraming... Yan, for sure. Maraming New Year's resolution. And makikita mo yan sa gym. Not now, pero before the pandemic, madalas makikita mo, ang daming tao, January, February, maybe hanggang March. Pero pagdating na ng April, May, June, lalo na minipis. Naiiwan na lang yung mga talaga hardcore fitness buffs. Pero nawala na yung mga, yung mga naggumawa ng New Year's resolution to exercise more. So there's exercise. Yeah. Isa yata ako sa mga yun. I think isa na yan sa mga New Year's resolutions ko na hindi ko natupad. Hindi natupad. So number 7 is stop smoking. Nabanggit na natin yan kanina. Number 6 is drink less. Okay. May mga stop drinking, drink less lang. Oo naman, hindi naman stop drinking. Kasi syempre, pag may mga gatherings, you have to indulge a little bit. Susunod is eat healthier. Ito, marami akong kilala na gaganyan. Eat healthier. Biglang sa salad, panay salad for the first 2 months, then balik na sa burgers and fries on the third month. Guilty. Next is learn something new. Yung mga kilala ko nagaganto, yung mga kumukuha ng language, and so learning French. Oui. Next is spend less, save more. Ito, yung mga mag-iipon ako this year, mag-iipon. Yeah. Itong epic fail. Madalas to, marami akong kilala gusto mag-ipon, pero pagdating ng after 11 months, may nangyari na naipon mo, wala pa rin. Oo. Lalo na ngayon, mahirap mag-ipon kasi ang daling mag-shopping. Sa mga online shopping marketplaces. Next is lose weight. Yeah. Ito, din to. Hiwalay ito sa hiwalay ito sa exercise. Talagang mayroong iba lose weight. Okay. So lose weight. Ito isa sigurado hindi mangyayari masyado this year. Travel more. Ngayon wala, hindi pwede. Ang travel talaga ngayon. And then the top is get in shape. Medyo vague, get in shape. Pero itong marami sasabi, get in shape. Maraming sasabing tao na I wanna get in shape. So yan na, 10? 10 ba? Yeah, that's 10. Doon sa 10, parang magkakamag-anak yung exercise, lose weight, get in shape, and eat healthier. Eat healthy, Pero kasi pwede mo rin siyang gawing specific eh. This can be specific. Kung di ka mahilig ba exercise, just get in shape. I don't know, maybe diet. Kasi yung isa, eat healthier lang naman eh. So hindi rin nakalagay na diet. So pwedeng, although pagkakadugtong. So, pwede rin palang i-interpret yung mga New Year's resolution. Pwede mo i-adjust kung para may lusot ka, para may way out ka palagi. Oo. May excuse. So, yan po. Yeah. Okay. So, ngayon, dahil yan ang mga resolution sa mga tao, and yan yung mga top, today on our show, yun yung ating papag-usapan. Yep. So, ang una po nating makakausap is somebody who's advocating masasabi ba nating vegan lifestyle to, Nana? Parang more healthier. Kasi healthier right now, lang. she is a pescatarian. Pescatarian, okay. So, yan. Sa una nating panayam in maybe about 5 minutes from now, yun nga, pag-uusapan natin how to eat healthier, pescatarian, sabi ni Nana. And then later on, how to be really fit. Kasi isang coach, gym coach, makakausap natin. So, abangan po ninyo yan.
Stylish, bold, and elegant. A ride that is practically a match for every Filipino. That is the Suzuki Ertiga, designed to optimize comfort, efficiency, and style. Drive with confidence with a 7-seater MPV. Make every moment count with the Suzuki Ertiga. For more details, visit Suzuki's online showroom at suzuki.com.ph. Suzuki Way of Life. Magbabalik ang Gearbox pagkatapos ng ilang sandali. Todo na ang silinyador, forward, and speed up with Gearbox sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Barangay 4 ng DILG. Alamin at pakinggan mga batas, alituntunin at tungkulin sa bayan na dapat gampanan ng bawat lokal na pamahalaan para kalagayan ng kani-kanilang nasasakupan ay masigurong nasa ayos at di napapabayaan. Barangay 4 ng DILG. Transparency ang hatid sa bawat talakayan kasama ang mga opisyal ng DILG. Barangay 4 ng DILG. Araw-araw, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito sa Radyo Pilipinas Nationwide. Kalusugan at seguridad mo ang prioridad ng pamahalaan. Nakikiusap po ako sa mga kababayan natin. Sumunod po tayo sa gobyerno. Wala akong gugustuhin masama sa atin ang ating pamahalaan. Disiplina sa sarili ay simulan. Minimum health standards ay sundin. Ito'y malaking ambag ng pagkalat at hawahan ng COVID-19 ay mabawasan at maiwasan. Napakasimple lang po ng instruction ng ating gobyerno. Stay at home, mag-disinfect, mag-face shield, mag-face mask, mag-distancing. Let's all work together as a team sa laban na ito versus COVID-19. Isang paalala mula sa DOH, KBP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika, FM1 at Capital FM2. Sa layuning matulungan ng bawat Pilipinong gustong bumalik sa kani-kanilang probinsya para makapagsimula at doon mamuhay ng maayos, inaprubahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang EO 114, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program or BP2 na agad namang tinangkilik ng ating mga kababayan. Na-issue rin po ng ating Presidente Executive Order number 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Ika-20 ng Mayo, nang maihatid sa Leyte ang first batch ng BP2 beneficiaries na kinabibilangan ng 121 ang Leyteanos. Ang Balik Probinsya Program ay pansamantalang suspendido. Ito'y upang bigyang daan ang hatid tulong na kaloob ng pamahalaan sa iba pang mga kababayang naghihintay makauwi sa kanilang mga tahanan. They give way to the more important transportation requirements of OFW, turista, as well as estudyante para mauna sila kasi mas malaki yung pangangailangan para sa kanila to be able to go back already to their provinces. Buo ang loob sa pag-alalay. Sa bawat Pilipino'y patuloy ang paghatid tulong. Pilipino to kababayan natin, tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. They hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kaya ang Pangulong Duterte ay umaasang mas magiging matiwasay ang pagpapatupad at pagtanggap sa programang ito. There's no reason why you should not accept them, especially those who are returning to their homes from doing a work abroad. Kawawa naman kasi. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. Hi anak! Yay! Nakauwi na si Daddy galing sa work! Naku, teka lang. Huwag muna tayong magyakap. Kailangan ko muna mag-disinfect at maligo para malinis ang katawan ko. Hindi kasi natin nakikita ang COVID-19 virus kaya dapat ay doble ingat tayo. Mahirap na. Baka may dala pala akong virus. Ayoko magkasakitan kahit sino sa atin. Maging responsable, maging ligtas. Sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1 at Capital FM2. Trending video sa social media na mag-inang pinagbabaril ng pulis. Marami ang napaluhat na galit. You do it right, I'm with you. You do it wrong, and there will be hell to pay.
pahayag ng nakatatas. Ganitong gawain, hindi palalampasin. Isiguraduhin po namin na talagang mai-serve yung justice. We do not tolerate itong klaseng gawain ng polis. Nakakasira sa maraming magandang ginawa ng ating kapulisan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Si Mamang Pulis na tagapagtupad ng batas. Ngayon, siya ang lumabag. Ano ang kahihinatnan ng kasong ito? I'd like to call the PNP. Be sure that he is detained. He should not be allowed to go out kasi serious offense yan. There's no bail. Sabay-sabay nating sundan ang mga susunod na hakbang ng mga kinauukulan. Tapat na ihahatid ang usad ng mga balita. Radyo Pilipinas, 738 AM. Turn up the headlights. Turn up the headlights. Tumutok na sa Gearbox dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Welcome back to Gearbox 2021 dito sa Radyo Pilipinas. We're also live on Facebook at Gearbox RP1 and we're gonna be showing yung episode na to tomorrow on YouTube at Gearbox on Air. There you go. Dumadami po ang outlets natin so it's hard to keep up sometimes. Eric Tipan with Nana Nadal ngayong Huwebes, first Thursday of 2021. And as we promised, we're gonna give you our first guest of the day. She handles Live Longa. On the air with us, Jen Aspacio. Jen, magandang hapon. Happy New Year. Hello, Happy New Year po. Magandang hapon sa inyong lahat. Now, ano ba namang ipo si Eric? Ikaw ang pinupo ni Jen, hindi ako. Now, when we were, I don't know if you were watching when we were introing you kanina, no, before the break, Jen. Yeah. We were is it vegan or pescatarian? What do you advocate with Live Longa? We started off as vegan kasi, tapos 8 months yon, tapos nag-pescatarian na lang kami. Okay. Pero with the ideal na dapat hindi siya farmed yung mga fish na kakain namin. Okay, so it's wild. Explain wild muna natin, ano ba yung pescatarian? Oo nga. Pescatarian fish. Makain ng so fish. You only eat fish? Hindi fish and vegetables. Yeah. Fish and vegetables. Hindi ka lumalampas doon and go with beef and pork. Wala nun? Wala na nun. Chicken, hindi rin. Dati pork, matagal na kami hindi nagpo-pork for like 5-7 years. Mga 7 years na. And pero beef kasi ang galing mag-steak ng husband ko. Kaya, tsaka marathoner siya. So yun ang kanyang dating recovery food. Uh-huh. Pero, now, pag sinabi mong vegan, that's purely vegetables lang talaga. Okay. Now that that's established, at least alam ng mga listeners, sometimes kasi nakakalito they have various vegetarian, may vegetarian pa, may vegan. Yeah. So anong difference naman ng vegan sa vegetarian? Vegetarian kasi may dairy pa yan, may egg. Ang vegan talaga walang pinanggali, walang animal na involved. Tama. Okay. Now, go ahead, Nana. Okay, go ahead, Eric. No, yeah. So, paano ka napunta sa ganitong diet? Bakit yun na? And when you say kami, di ba? Kanina sinasabi mo kami, vegetarian na kami. It's not just you, no? Everybody in the family. So, your husband and your son. Kasi nagkaroon ako ng cancer scare ng 19 years old ako. So, parang niisip ko ngayon, parang doon pa yung background noon. So, nag-try na ako mag-quit ng soda, more on produce, fruits. Kaya lang, during that time, bagong kasal ako, nag-iinit ang ulo ng asawa ko pag vegetables kasi parang nagugutom daw siya agad. So, parang nakakain talaga ng ulo. Oo, gutom siya. Pag puro veggies daw, parang andun sa isip niya na, ay, hindi ako nabubusog. Parang kulang. Actually, totoo yun, ha? I've tried and then yun after lunch, which is like 12 ng tanghali, mga 1:30 lang gutom ka na eh. Kasi parang ang bilis matunaw eh. Is that really the case? Or is it just kasi parang andun na yun, parang mindset. Ewan ko kung may psychological lang yun. Kasi nung nag-vegan kami, hindi naman namin naramdaman or talagang matakaw lang kami, mayat-maya kami kumakain. Hindi, yun nga. That's the point. Mayat-maya kang kakain. So like at 1:30, parang mag-merienda ka na, and then at 3 o'clock, mag-merienda ka ulit. You know, something healthy, of course, but you're constantly eating. Is that really the case? Actually, ngayon that we're mostly vegan talaga kami. Pero pag syempre may fish from time to time. Pero mostly like ngayon,
okay naman kami. Like, ngayon, hindi ako nagmamerienda. Especially yung anak ko. Kasi, would you believe it? This is the heaviest weight ng pati yung anak ko. Dahil nga sa lockdown, luto ng luto, bake ng bake because of carbs. So, ngayon, hindi kami nagmamerienda. Kasi busog na. Oo, busog kami. Ewan ko. Well, we must be eating the wrong vegetables or something because ako ang bilis. I don't know kung anong vegetables kinakain nila, Jen, but mas nakakabusog yata yun. So kailan kayo? Last year lang, di ba? 2019, November. Parang end of November 2019 yun. Yan. So, ano yung nag-trigger na finally, okay, ito na, mag-video na. Kung paano, I think yung question ba dapat, paano ko na-convince yung asawa ko? Kasi ako ng dream yun, di ba? So anyway, may nabasa na yung friend ni Jeff kasi nag-post about Game Changer. So, we thought, sige, panoorin natin documentary. Why not? Di ba? Parang, tapos nakita niya, puro mga teenager doon, mga athletes. So, mas naging stronger daw yung mga athletes. So, nag-vegan sila. Tapos, with the consideration pa na, yung cholesterol niya, bad cholesterol ba yun? Oo, yun. LDL. Yan. Mataas. Kahit nang tumatakbo na siya, kahit na wala na kaming pork. Yung IF, yung intermittent fasting, nakatulong ng slight, pero hindi masyadong dent yung levels niya. So, nung naisip niya, he'll give it a try. Tapos ako naman, syempre, happy ako. Yun, nag-transition na kami. Cold turkey, talagang nag-quit kami ng lahat ng animal, tawag na animal carcass. Ayun, talagang... Teka muna. So, si Eric, curious, sabi mo, paano na-convince ang husband? Ayun. Ang mas bilib ako, paano mo na-convince yung anak? Actually, who is now 15 yan ang question years ko. old, no? Si Jed, sa aming tatlo, siya pa yung strict. Di ba nabanggit ko nga, mga 5 years na kaming hindi nagpo-pork nung nag-vegan kami. So, pag naaamoy niya yung pork, o kaya may natitaste siya na alam niya may pork, parang, ganun yata yan pag nag-quit ka ng pork, pagkain ng pork, parang nagiging pungent na siya, or anong tawag na sa amoy na yon or yung taste na yon na parang nasusuka ka na, gano'n. So, 5 years na kami. So, during that time, medyo bata pa siya noon. Nahihiya ako minsan kasi syempre nag-visit kami, guests kami. Tapos, sabi ko, anak, guests tayo, hindi tayo pwede mamili. Tanggalin mo na lang yung pork. Kailang may lasa daw kasi. So, talagang konti lang kinakain niya. So, okay siya. Very, aside from the fact na, mabilis sumunod. Compliant. Well, congratulations. That's not easy. I mean, yung sarili mo lang to get yourself in that lifestyle and then also get your family there. I mean, congratulations. That's an achievement, definitely. Now, you have lived longa, no? This is obviously longganisa na vegan. Now, why of all the food products out there, bakit longganisa ang pinili nyo to make it to a business? I also make vegan tapa kasi parang mas madali itong ibenta. Tapos ng pandemic kasi, nag-close yung grocery store na vegan grocery store na pinupuntahan namin. Kahit delivery, hindi sila nagde-deliver. So, medyo nag-panic ako ng time na yon. So, sabi ko, mag-invento ako ng vegan longganisa. So, yun. May mga ingredients ako. Tapos, parang trial and error. Ganon. Ayun, nag-work naman, nagustuhan. Kasi nasa compound kami. Gustong-gusto ng mga yung sister ko, tsaka yung parents ko na puro mga, mga omni. Mga omnivores. Yes. There. So, ito palang longganisa business, nagsimula sa pangangailangan because you needed longganisa for your family. Oo, nag-panic ako nun Oo. Yeah. Kasi sabi ko, favorite ko yun. Ilang piraso na lang ito nasa freezer ko. Nagmamakaawa na ako doon sa grocery store na kailan ba kayo mag-open? So, yun. Now, you mentioned ingredients, Jen, no? What do you put in the vegan longganisa without revealing obviously your secrets? Secret, yeah. But anong laman nito that doesn't make it
it makes it vegan, but at the same time, makes it taste like regular longganisa. Yeah. Kasi shiitake mushrooms, ano yan natural umami. Yung, di ba, veggie is chemical. Pero, ang mga mushroom kasi, lalo na yung shiitake, natural yung kanyang umami. Kaya parang, sabi nga nila, nakaka-addict. Yun, yung ganung, yan. Akala ko, sana ma-taste nyo. Si Nana kasi ayaw tanggapin yung aking. Ayaw magluto ni Nana eh. Hindi na siya magluto. Sabi ko, lutuin ko na kaya. Tapos ipadala na lang, no? Sige. Ngayon ko na naisip. Yan. Yun. So shiitake mushrooms. And then, ano pang... Yung mga halal lang gamit ko eh. So, I use soy meat. Okay. Tapos, ang aking binder, may konting flour. Pero, meron din akong, to make it crunchy, yung ano yan? Japanese crumbs? Breadcrumbs, yeah. Okay. Na-try na ba to ng mga, well, sabi mo nga, yung sister mo at saka yung mom mo, they're not vegan, pero they also enjoyed it, no? So kahit na hindi ka vegan or vegetarian, okay yung longganisa. Yeah, believe it or not, mom ko kasi once a weekend nag-siya ron. Until 74 years old siya. So sabi ko, papalitan ko yan si Sharon mo. So nag-start ako with making yung oyster mushroom na crispy. Nagustuhan niya, tapos yun ang pinatop ko sa mga munggo. Tapos nung binigay ko yung vegan longganisa, gustong-gusto nila lahat. So, ngayon, hindi na siya vegetarian na daw siya. Yung mom mo? Yeah, mom ko at 75. Wow. So, successfully nag-win ko siya dun sa pagiging addict sa si Sharon. Wala ka bang cravings? Kasi yun ang iniisip ko na, kunwari, it's so easy to declare na I'm gonna go vegan, vegetarian, or pescatarian. Pero parang, paano pag hindi ka ba nag-crave ng sisig, pork? Ay, you know what, Nana? Exactly why I came up with my recipes kasi nag-crave ako for sisig. Gumawa ako ng vegan sisig. Ang gamit ko din, mushroom din eh. Iba-ibang mushrooms ginagamit ko. Minsan tofu ginagamit ko. Very flexible naman kasi yung mga vegan ingredients eh. So, yun nga, nag-crave ako for longganisa. Di gumawa ako. Ayun. Yung cravings ko talaga. Kasi matakab ako. Pumunta-bata ba ako ngayon? Now, it's on your website. Para lang sa benefit ng mga listeners who haven't been to your website, because baka nag-iisip sila, bakit ang galing mong magluto? I mean, how did you get the background and the training to cook these dishes? Siguro yung simple answer doon kasi matakaw ako. Tapos mahilig ako kumain. Tapos yung anak ko, syempre, masarap din yung kumain. Ang husband ko din. Ayoko kasi yung kumakain sa labas. Tapos, kapag kanyari kakain ako sa labas, gusto ko, kung ano yung makita ko, serve ko sa bahay. So, ginagaya ko. So, matitikman ko pa lang, alam ko, eto, may cilantro to. May ganito to. So, nag-experiment ako. So, ayun, gusto ko kung may gusto ako, abot kamay. So, ginawa ko ng paraan. Nag-aral ako I just experiment, tapos trial and error, yun. Galing. So far, so good. Yung mga yung ingredients na pang-vegan, kunwari sa other dishes mo, not necessarily your longganisa, but at home, di ba mahirap maghanap? Like you said, when the grocery close, medyo challenging ba? Actually, ngayon, available na lahat sa Shopee. Oo, available na. Dati, hirap na hirap ako maghanap. Sabi ko, shucks, yung mushroom seasoning ko mauubos na. Aba, meron pala sa Shopee. Ang kagandahan pa kasi may mga review siya. Siyempre nakakatakot na, gagamitin ko yan. Tapos, paano kung fake? So, ang laking bagay lang. Salamat Shopee. Now, you mentioned other products, Jen, like yung sisig and tapa. Are those available also? I mean, where can they see? Kasi nakalagay lang sa website mo. Kahit ako, nahanap ko kahapon, puro longganisa lang eh. Can they get this also from you? Kasi yun, with vegan tapa, what I do to season it, I cook it. So, ang hirap to sell yung cook na tapos initin nila. So, hindi ko alam
kung gaano katagal yung magiging shelf so life these are not niya. available. Itong tapa at saka yung sisig, hindi pa hindi. pwede ma-market. For home consumption lang. Pagka makikain tayo sa bahay. Pwede. Pwede kita. Mahilig ako sa tapa Natakam ako nung sinabi ni Jen tapa Tapos hindi pa available for now. Sana pag I wanna try that out also. Makikain na lang tayo sa kanila. Pagka pwede nang lumabas. Magpaswab muna kayo. Of course, kailangan yan, ha? Anong pandemic? Pagkatapos na, diba? What have you noticed when you changed your diet? What have you noticed in your body, in your, I don't know, I guess mood, na-affect ba yan? Oo. Kasi, good question yan. Kasi, alam mo bang yung may scoliosis, in fact, may ID ako, PWD ako eh. Before, nang hindi pa kami nag-vegan or hindi pa kami nag-quit ng mga raw mga red meat, every 3 days, kailangan ako mag-therapy. Otherwise, magigising ako ng madaling araw sa pain. And yung pain, hindi basta-bastang pain as in yung worse than nag-labor ako. Medyo mataas ang tolerance ko for pain kasi nanganak ako na walang anesthesia. So you can just imagine yung pain. So nung college pa ako nag-start yung scoliosis ko. Lumala siya ng lumala. Yun nga, kailangan ko na mag-therapy. Pero naging vegan kami. Napansin ko lang hindi ko naman ina-anticipate. Sabi ko parang, di okay kung anong magandang mga benefits. Pero after 3 weeks, kasi doon kami sa condo, di ba, sa Pisay. Kasi son ko sa Pisay. So, nasa condo kami, hindi ko dala yung machine ko. So, 3 weeks na pala, wala pa akong therapy. So, sabi ko, wow! Napansin mo na yun? Oo, naiyak ako, natuwa kasi ayoko na ng pain. Hindi ko na prioritize pagdala nun kasi ang dami namin binitbit ng time na yon. Tapos, sa husband ko naman, marathoner siya. Dati, pag nag-marathon siya, 42K, 2 weeks. Sore siya all over. Nung nag-vegan kami, 2 days. Sabi niya, ano lang ba to? Yung parang, anong tawag ba yung parang psychological lang ba yan? Baka dahil pa vegan lang natin. Pero, ang tagal na a year more, ba? Diba? Matagal na. So, Tapos palaging ganon. Ganon Nag-32K siya ng isang parang last month. 2 araw lang, okay na siya. Kinabukasan na, okay na siya. Oo, naka-recover na. Sabi niya, he's not going back. Kaya enough na sa kanya yon yung benefit na yun na talagang. Minsan na, ang sarap. Nakakaganda daw ng skin, di ba? I hope. Kaya lang parang feeling ko it's hormones. Hindi I mean, may mga pimples ako. I think dahil 40. Talaga, parang maganda nga. Parang tayong dalawa lang nag-uusap. Balance. Sorry. There. Nag-uusap tungkol sa beauty secret, ganyan. Oo. Now, kung bibili sila, Jen, nung longga, by packs ba to? How many? And then ordering, and can you give us yung process kung paano sila makakapili? Yeah. Sure. Pag bulk order, I need 2 days lead kasi ako lang mag-isa. So, when you say bulk, how many is that? Bulk at 10 packs. 10 or so, under 10, okay lang? Okay lang. So, per pack is 200 pesos, 12 links, 12 pieces siya, 280 grams. There. Tapos, pwedeng Grab, pwedeng Lalamove. Since merong promo yung Grab, meron akong 30 off as an online seller. Tapos, ano pa ba? BDO, GCash, China Bank, mode of payment. Mode of payment, right. And then they'll just order through the website. Through Facebook. Pwede Facebook. Mas mabilis kasi yung turnaround pag Facebook. Parang pag website, hindi pa siya e-commerce platform. Okay. So, inaayos pa ng okay. Husband ko check yan there. Now, aside from yung product, Jen, there are also mga things they can read and to learn more about yung vegan, pescatarian lifestyle on the website. Can you briefly give us the details para at least, for those interested, they can check out yung website?
please visit livelonga.com. Andun yung mga feedback, even yung mga media na mga features. Na-feature din kami sa Yummy PH. Thank you to Yummy. Mga blogger friends na nakatry na rin. Tsaka yung mga there. Benefits, meron din nakalagay yung mga benefits, yung immunity booster na benefit nitong shiitake there. Tapos, ang encouragement ko is to read up doon sa pag-boost ng immunity kasi these days, yun ang pinakakailangan nating tutukan na yun ang panlaban natin more than anything na kung That's true. That's true. You can't afford na magkasakit, especially during these days, itong pandemic na to. Kasi pag umubo ka, humatching ka, kahit na hindi COVID-19 yan, may stigma. Yeah, we tend to catastrophize the smallest pain, di ba? Exactly. Saka nakakapanik. I mean, personally, magpapanik ka rin. Like, what am I feeling? May taste pa ba ako? Exactly. So it's Live Longa. That's G, livelonga.com. Find out more details about this vegan langganisa na yun nga, so many people are talking about bloggers. It's been featured on Yummy. So it must be yummy. Okay, so check it out. And yes, Jen Nana. also has she's a blogger. So you might want to mention your blogs kasi doon din niya kinakwento yung mga pagluluto niya at ano experiences. Yeah. That's my personal blog, yung marriageandbeyond.com. Tapos mention ko na rin yung recently published na book naming mag-asawa. Yeah, No Perfect Marriage, Only a Perfect God. Available on Amazon. There. Wow, congratulations. I mean, you guys are so busy. You have the food, the vegan, the longanisa, the book, and the business. So good luck in 2021. Great talking to you, Jen. Thank you. And if there's, pag may bago na, pag may sisig na, come back on the show. Let's talk about that. Okay, we'll take a quick break. Pagbalik po ng Gearbox, we'll talk about the new logo of the show. Diyan lang po kayo. Thanks, Jen. Thank you. Itodo na ang silinyador, forward, and speed up with Gearbox sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kapag hindi nakikita sa social media, Ang PIA Region 2 po ay inopen po ang ating opisina para lahat ng mga media entities ay dito muna maglagay. hindi ibig sabihin walang ginagawa. Yung mga nagdaang bagyo po, talagang yung mga tao dito ay winawarning namin sila na talagang mag-evacuate before the impact. Yung mga air assets po na na-request namin, nagdatingan po kanina, kaya nakaka-rescue at nakaka-relief operations po kami sa mga unreachable areas. Sakripisyo ng mga rescuers hindi matatawaran. Dahil sa 17th Infantry Battalion, EFP natin, Marines, nagsisitatingan. Itong patuloy na pagpulan na to, hindi kayang i-drench yung willingness at yung aming commitment to serve and help yung ating mga kababayan. Dahil sariling pamilya nila ay iniiwanan para unahing puntahan at iligtas ang mga nangangailangan. Our National Resource Operations Center ay hindi po tumitigil sa pagre-repack ng mga family food packs. Makakaasa po kayo that we will sustain our disaster response operations. Medyo mahirap po yung tuloy-tuloy, nakakapagod na po. Subalit pumitas pa rin ang mga sundalo na ito pa rin ang aming sinumpang tungkulin na tulungan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Let's all stop the hate. Bayanihan ang ating kailangan. Pamahalaan ay ating pagkatiwalaan. Ito sila nagtatrabaho round the clock. Ibig sabihin walang hinto, libo-libo lang. Tulong ay laging nariyan. Kaya natin to. Babangon rin tayo. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2, at ang Integrated News Team. Network Briefing News. Malawakang pagbabalita at paghahatid ng mga impormasyong mahalaga. Gusto po yung ayuda na ipinakam that you have. Tell us how you're doing it there. Kasama ang bawat ahensya, lokal na pamahalaan at media. NOLE, DSWD, ng Department of Agriculture. Network Briefing News. Maging #laging handa sa panahon ng pandemya. Paano nyo naipagpapatuloy? Kasama si Secretary Martin Andanar. Network Briefing News. Monday to Friday, 9 to 10 a.m. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 a.m. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Washing my hands? Done! Ganyan po ang tamang paghuhugas ng kamay. Wash with soap for 20 seconds or sing happy birthday na lang para mas fun! Don't forget po ha, always wash your hands para sure na ang COVID-19 virus ay mamatay. Stay safe everyone! Maging responsable, maging ligtas. Sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1 at Capital FM2. Laban kontra korupsyon, hindi na isasantabi. I have made a pledge that I will concentrate the last remaining years of my term fighting corruption. Kahit sa gitna man ng pandemya, babala ng Pangulong Duterte, hindi magdadalawang isip sa pagsuspindi ng mga tiwaling kawani. I will order your suspension. I need not go to court. Kaninong mga pangalan ang malalaglag? Sinong mga muka ang malalantad? In the coming days, expect suspension. Kasi kung in-suspend kita, may duda ako. Hindi ako mag-suspend ng tao na walang kasalanan. Sundan ang laban ng pamahalaan sa pagsugpo ng mga kawatan sa loob ng kawanian. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, 738 AM. Turn up the headlines. Turn up the headlines. Tumutok na sa Gearbox dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, 5:53 na po. Magandang hapon ulit. Stylish, bold, and elegant, a ride that is practically a match for every Filipino. That is the Suzuki Ertiga. Designed to optimize comfort, efficiency, and style. Drive with confidence with a 7-seater MPV. Make every moment count with the Suzuki Ertiga. For more details, visit Suzuki's online showroom at suzuki.com.ph. Suzuki Way of Life. Eric Tipan with Nana Nadal with an all-new Gearbox 2021. At makikita niyo po sa likod ko. We'll finally talk about it now. The new logo of Gearbox. Ito lang po yung one of two logos na dinesign po para sa amin ni Elias Guerrero Jr. Oo. So the other one is pahaba, no? Yun yung, if they go to our Facebook page at Gearbox RP1, yun yung ating, anong tawag doon? Banner? Parang banner, oo. Banner, oo. Hindi pa po natin ina-up yan because, well, we're live on the show. We didn't want to post it before the show. So, i-adjust po natin yan. Tomorrow, pag bisita niyo po sa website, it's gonna be all brand new logos and everything. So, it's gonna be fun. Plus, I'm sure lumabas na yung teaser nito, lumabas na sa Facebook, ano. Kasi ginamit kong itong mug na to. Yan, lumalabas. Yung hawak ni Nana. There you go. You can get a chance to win that. Mapapanalunan po ninyo yan. January 14, we're gonna start to give it away. Tapos pinakita ni Nana yung kabilang side, may pangalan. If you want to get your name on that, pwede po namin gawin. Yun nga lang, hintayin nyo mas matagal ng konti. But we have some mugs ready for you. We'll announce yung mechanics on the Facebook page. Okay? So, doon na po, ipapasok na namin yung on-air and online, all on Facebook. So, that's where the contest will be starting January 14. Okay? Ready na po. Pero hindi namin kasi ma-tease before eh. Kasi kung i-tease namin, gumawa na ako ng video. Yung video na nakikita nyo sa Facebook, ginawa ko na yun the other day pa. Pero sabi Nana, which is correct, hindi ko pwedeng i-tease. Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo before the show. So, ngayon pa lang namin iti-tease when we reveal the logo. So, yung contest will start next week, not today. So, konting hintay na lang. But lucky listeners who listen to the show all the time can get a chance to win this beautiful Gearbox mug with the new logo. Yeah, with the new logo of Gearbox. That's gonna be fun. That's why they have to follow us on Facebook. That's at Gearbox RP1 so that we will not miss the mechanics when we That's right. Ito yung pinagdaanan namin. It was hindi naman mahirap ano, but yung designer namin si Elias he really picked our parang kinuha niya talaga yung mga ideas namin separately. The test was it's a test because parang papel PDF na we had to answer. But yun nga, it was parang siyang IQ test no? I mean, choose these pictures, anong gusto mo sa personality test. Parang yeah. It was okay. So it was usually
di ba, parang pag nagde-develop ng logo, tinatanong tayo, di ba, yung usual, ano bang target market? Anong look? Di ba? Anong colors ang gusto nyo? Pero ito, iba yung drama ni Mr. Elias Guerrero Jr. But it was interesting. You kind of discover a little bit about yourself habang dine-develop mo yung logo. And then, it was medyo meticuloso. Well, kami, and then si Elias din. So, pati yung nakikita niyo yung mga gears na yan sa gilid nung yung may size yan, sinukat pa na ni Elias yan just to get it to the right proportion do sa bilog. So, and then yung font, kung nagtataka kayo kung ano yung font, it's called Geared. The font is called Geared. And it's inspired by the shape ng gears, yung ngipin ng bilog na yan. Okay? So talagang pang-gearbox yung pang-gearbox. Naka 11 versions. Yeah, actually. Parang 11 versions, tapos from the 11, pumili kami ng isa, tapos yung isa na yon, we worked on it, naka 4 versions yata before we finally decided. Yeah. So, it was, parang a month, you can say a month, no? Parang because of the back and forth and then the changes, almost a month, development of the logo. Pero nung huli, yung problema na natin was hindi na kami makapili kasi gusto namin lahat. Lahat. Actually, yung natagalan kami dyan sa box na yan, yung pulang box na yan. Because namili kami ng mga ilalagay dun sa sides ng mga box, kung ano-ano. So, I'm sorry yung mga nakikinig sa radyo, no? Again, you're missing out a lot kasi, so fire up the Facebook, kahit mobile kayo, and so you can watch the show para makita niyo yung, ang ganda kasi ng logo namin. I mean, I'm biased of course, but maganda talaga siya. I don't think you can say otherwise. So, it's super nice yung font, the gears, the box is nice, yung may, so it's awesome. So inside the box, diba, yung mga symbols, yan yung mga things that we talk about on Gearbox. Yep. We have food, we have technology, and lifestyle. Actually, babalikan ko lang yung shape nung bilog. Sabi natin, di ba, parang gear. Nung una, yung ipin nasa loob eh. Di ba? Tapos, sabi natin, sige, sa labas. Tapos, another reason din na maganda siya sa labas. Kasi medyo mukha rin siyang sun, no? Yeah. Na parang we can talk about everything under the sun din. Right. Right. So, yan. So, madami. At saka pag napansin nyo, hindi siya solid. Sadya yun. Nakikita nyo dun sa backdrop ni Eric. May parang puti-puti. Parang weathered yung look, no? Hindi solid black. Parang may texture. Saka actually, yan solid black eh. It's actually 95% black. Tama ba? Basta it's dark. So, kung, again, yung mga nasa radyo, no, you can view it starting tomorrow on Facebook and all our social media outlets. Again, Facebook, it's Gearbox RP1. Doon po nyo kami mahanap. Kasi maraming Gearbox. If you just type Gearbox on Facebook, marami. So, it's Gearbox RP1. RP1 is the radio station we're in, Radyo Pilipinas 1. And then, on Instagram, it's Gearbox on Air. YouTube, it's Gearbox on Air. Right now, yung temporary placeholder logo lang nilagay ko doon, yung box. But papalitan ko yan tomorrow, everything. So it's gonna be fun. It's gonna be a bold new look for 2021 para sa Gearbox. And again, don't forget, you can get a chance to win this starting Thursday next week. January 14. Wait for the mechanics. We're going to post it on our Facebook page. Abangan po ninyo yan. I know there's still a lot on the show. Migs will be here para pag-usapan ko ano pwedeng gawin nyo sa leftovers ninyo. And then we're going to talk exercise with Coach Mark Mendoza. That's all coming up. Second hour of Gearbox. Diyan lang po kayo. Turn up the headlights. Turn up the headlights. Tumutok na sa Gearbox dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Sa layuning matulungan ng bawat Pilipinong gustong bumalik sa kani-kanilang probinsya para makapagsimula at doon mamuhay ng maayos, inaprubahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang EO 114, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program or BP2
na agad namang tinangkilik ng ating mga kababayan. Na-issue rin po ng ating Presidente Executive Order number 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Ika-20 ng Mayo, nang maihatid sa Leyte ang first batch ng BP2 beneficiaries na kinabibilangan ng 121 ang Leyteanyos. Ang Balik Probinsya Program ay pansamantalang suspendido. Ito'y upang bigyang daan ang hatid tulong na kaloob ng pamahalaan sa iba pang mga kababayang naghihintay makauwi sa kanilang mga tahanan. I give way to the more important transportation requirements of OFW, turista, as well as estudyante para mauna sila kasi mas malaki yung pangangailangan para sa kanila to be able to go back already to their provinces. Buo ang loob sa pag-alalay. Sa bawat Pilipino'y patuloy ang paghatid tulong. Pilipino to kababayan natin, tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. They hati tayo sa problema. Total hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kaya ang Pangulong Duterte ay umaasang mas magiging matiwasay ang pagpapatupad at pagtanggap sa programang ito. There's no reason why you should not accept them, especially those who are returning to their homes from doing a work abroad. Kawawa naman kasi. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. Kalusugan at seguridad mo ang prioridad ng pamahalaan. At ikiusap po ako sa mga kababayan natin, sumunod po tayo sa gobyerno. Wala akong gugustuhin masama sa atin ang ating pamahalaan. Disiplina sa sarili ay simulan, minimum health standards ay sundin. Ito'y malaking ambag ng pagkalat at hawahan ng COVID-19 ay mabawasan at maiwasan. Napakasimple lang po ng instruction ng ating gobyerno. Stay at home, mag-disinfect, mag-face shield, mag-face mask, mag-distancing. Let's all work together as a team sa laban na ito versus COVID-19. Isang paalala mula sa DOH, KBP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1 at Capital FM2. Ngayong nasa proseso pa ng pag-adjust sa new normal lifestyle, unti-unting pagbubukas ng ekonomiya ipinayo ng DTI. Kanilang mungkahi, palawigin ang age bracket ng mga APOR. Panghikayat daw ito para mag-operate ang mas maraming establishment. Makakatulong nga ba ito para sa muling pagsigla ng ekonomiya? Risk management ba'y sagot sa banta ng virus? IATF kaya'y pabor sa kanilang rekomendasyon? Ating sundan ang pasya ng pamahalaan dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Turn up the headlines. Turn up the headlines. Tumutok na sa Gearbox dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Magandang gabi po sa inyo lahat and welcome back to Gearbox 2021. Eric, Nana, and kasama po natin ngayon, Migs Torres of the Migs Torres Experience on YouTube. Happy New Year, Migs! Manigong bagong taon sa inyong lahat. Happy New Year, Eric and Nana. It's great to be back. And nako, mukhang madami-dami yata akong nakain dahil hindi kasi ito. Pareho tayo, lahat tayo. Pero kami ni Migs nakaternong yellow kasi yellow ba yung yellow yung color of the year, di ba? Yellow. Actually, ang official color is vibrant yellow. Wala kang masakit sa mata yung yellow na suot. Mas masakit sa mata yung yellow mo kaysa sa akin. Talo ko dun Kaya ako yellow naman yung pader ko. Sa bagay. Doon bumagi si Nana sa background. At saka gray din daw is a color of the year. Actually, yun nga. Pwede na, okay. Pinagpipilian niya yun yung New Year eh. Either gray or yellow daw suotin because yun ang colors of 2021. So, I get yun na mag-yellow kasi New Year episode. Kaya lang hindi nyo na ako makikita kasi magbe-blend ka sa background. Magbe-blend ako sa pader. Pero I'm sure marami sa inyo, madami kayong celebrations, maraming kainan. And I'm sure na yung ref ninyo punong-puno ng mga leftovers. Umaapaw. Ang walang kamatayang lechon, nagiging paksiw. Pero ngayon, pag-usapan natin, ano bang pwede nyo gawin? Diba? Kasi sayang naman kung kunwari i-reheat nyo lang ito, magsasawang-sawa na yung tang ninyo sa pagkain nung Pasko at Bagong Taon. So let's try to make it, to spruce it up, make it a little yummier. And let's start with, lechon manok. Okay, lechon manok. Manok, ngayon ko lang binabasa
is actually quite, they considered it as unlucky to eat in the New Year. Actually, kasi parang kakahig ka daw eh. Isang kahig, isang tuka ka daw. Oo. Kaya hindi ngayon ang handa ng pag yung midnight na kainan, hindi yun ang hahanda. Medianoche. Napaisip tuloy ako. Kahit sa New Year, kahit on Jan 1, hindi daw dapat sana kainin manok. Nakaisip ako ng ng leeway. Kinain ko siya lunch ng 31. Actually, di umabot ng medianoche. So, ang pwede mong gawin dyan is make a classic chicken sandwich. So, ang gawin mo lang, hanguin mo lang sa ref. Tapos, what you do is you shred the meat. Make sure na maganda yung pagkakashred ninyo. Lahat yan, yung pakpak, yung likod, magagamit nyo lahat yan. Tapos, maghiwa kayo ng kalahating sibuyas. It doesn't matter what kind of onion. Teka, before you go on, Mix, kahit anong klaseng luto ng manok to, whether it's fried chicken or lechong manok, pwede itong gawing into... Kahit tinola pa yan. Dahil ang chicken... Yes, kasi ang chicken sandwich usually boiled yung chicken. Okay? Ito, cook na yung chicken natin dahil nga inulam na natin siya. So, yun na kailangan i-boil. So, kahit anong luto yan? Kahit anong luto yan. Okay. So, sibuyas? Sibuyas. Finally chop it. Lagay nyo dun so may bowl kayo, andun yung chicken. Lagay nyo yung sibuyas. Tapos, add 1 to 2 tablespoons of mayonnaise. Kayo nang bahala kung gaano karami ang gusto ninyo. And the best mayonnaise to use, alam mo yung Japanese mayonnaise? Yes. Oo. Yun the best gamitin dito. KEWPIE, di ba? Yun ba yun? Yes. Oo. Paano sinatawag yun? QP? QP. Okay. Yun yung tamang pronunciation doon, QP. So, just squeeze a couple of tablespoons of QP onto the bowl. Tapos, lagyan nyo ng garlic powder, paprika, black pepper, salt. Konting mustard kung gusto niyo. Optional lang yun. Pero yung 4 na yun, paprika, garlic powder, black pepper, salt to taste. Yan. Magpapasarap niyan dyan. Mix it all together. Toast some bread, lettuce, tomato. May enjoy na yung sandwich na yan. Parang sarap nga na. Actually, parang madali lang Madali siya. Madaling gawin. Oo. And nasa sa inyo na kung gusto niyo i-heat yung chicken filling kasama ng sandwich. Pero pwede rin naman na hindi. Pwede naman malamig siya. Now, if you have ribs, pwede rin to sa ribs, pero instead of all those ingredients, gawin nyo, lagyan nyo na ng barbecue sauce. Add some cheese, bread, okay? Heat it sa toaster, okay na yun. Pwede na yun. Now, ito, lechon baboy, usually pinapaksiw natin. Thing is, nasawa na tayo sa paksiw. Why don't we make it into a lechon cubano? Wow! Exotica. Yes. Lechon cubano. Okay. Cubano sandwich. Yan, ginagawa nila yan. Now, what you do is you shred the lechon. Okay? Kailangan shred nyo siya. Set it aside, and you will need some ham, some cheese, some pickles. The best to use would be dill pickles. Pickle spears. Medyo mahaba siya. Pero kung wala, kahit anong pickle relish, pwede na yan. Mustard. Importante yung mustard dito. Use a baguette, or if wala kayong baguette, pwede nyo gamitin. Alam mo yung tasty, yung dalawang dulo ng tinapay? Yung matigas. Gamitin nyo. Kasi hindi masyado ginagamit yan, pero ang ganda niya kasi crusty siya, tapos yung loob nyo malambot pa rin. So gamitin niyo yun. And all you have to do is pile them on top of each other. Mustard, lagay mo yung lechon, yung hamon, yung queso, pickles, top it with the bread. And then, ito yung gagawin nyo. Hindi siya yung oven toaster, guys. On a frying pan, heat some butter. Okay? Heat some butter. Mga half a teaspoon of butter lang. Huwag yung dadamihan kasi baka mag-soak lang yun. Magiging soggy lang yung sandwich nyo. Kailangan maging medyo crispy siya. Place the bread or with the ingredients, the sandwich, place it on top. Tapos, press it with a turner. Sanse. Hanggang pag-bond yung queso, tsaka yung meat, at tsaka yung ibang ingredients. Tapos, hanguin ninyo. At turn it over. Ganon din sa kabilang side, and then you're ready to go. Gaano katagal yun, Mix? Actually, sandali lang yan eh. Siguro mga lang yun. Matagal na yung 2 minutes dun. Per side? So, 1 minute lang. A minute per side. A minute per side? So, maiksi lang talaga? Well, depende kung kung anong klaseng cheese ang gagamitin niyo. Kasi kung medyo hard yung cheese na gagamitin niyo, it will need more time. I suggest what you do, if you want it to melt right away, grate the cheese. Saka nyo lagay doon. Mas mabilis. Una yung queso.
Yes. So, parang gumagawa ng great... Isa sa mga ingredients niyan is ham, di ba? Oo. So, yung mga leftover na ham, pwede rin isama dyan. Christmas. Pwede. Yan! Susubukan ko yan. Mas haming lalagay mo sa... Sinubukan ko na to way back. Nag-enjoy talaga ako nung ginawa ko yan. Nice. Those are things that you could do to spruce up yung leftovers ninyo and bigyan ng bagong lasa ang bagong taon dahil we all need to enjoy ourselves. Medyo mabigat ang 2020. No? Oo. Napag-usapan nyo kanina guys na yung namimigay kayo ng mug. Yep. Yun oh. Mukhang nabigyan ka na. Meron din akong mug. May pangalan. Mix. Diba? Nilagyan ko to ng tsaa. Okay? Now, I actually have I have two teas to talk to you about. Yung first would be ito, yung Bachelor tea, which is I think this is a local brand of tea. And ang kanina ininom ko is yung orange peach herbal infusion ito. So it means na hindi tea leaves ang gamit mo is it's an infusion of root, leaves of plants, of fruit plants, mga fruit mismo, and seeds and roots of plants. So ito yun, an infusion. Very tangy yung lasa niya. Wholesome yung taste, rejuvenating feel, pero relaxing pa rin. Pag medyo stressed out ka sa trabaho, syempre, I mean, everybody is trying to make ends meet this last 2020 online. Ito, hindi mo na kailangan magpaalam sa boss mo, pwede kang gumawa ng tsaa. Magagawa mo to. Perfect. What I liked about it is medyo subtle lang yung peach flavor niya. No? It's more of the essence and not yung flavor. Blood orange flavor siya na medyo may berry-like aroma. Overall, a very wonderful tea. You have to try this. And ang laman nito ngayon is ito. Yung Twinings Chamomile Spearmint. Na isa sa mga, actually, mint teas paborito ko, pero first time kong titikman to. Yung chamomile spearmint. Maganda daw yung chamomile for throat and all that stuff. So it relaxes you. Tama. Napagod ang boses sa pagsasalita sa Gearbox. Oh, ni Mix. Now, Mix, yung sinabi mo kanina, pwede bang cold or ano bang mas maganda sa tea? Is it hot or cold? I suggest you drink these teas hot. Okay? Pero itong herbal infusion na to, kung gusto nyo gawing iced tea, tulad ng pinag-usapan natin dati, bagay na bagay siya, kailangan nyo ng calamansi concentrate, pasok na to. Malaki kailangan magdagay ng prutas. Ito na yon. Pero ito, first time ko titikman, and tikman natin kung anong magiging lasa nito. I'm sure masarap yan kasi ang ganda ng mug. Yung mug yung nagpapasa, parang iba yung lasa niya, pero masarap. No? Masarap yung refreshing taste, very cool. Although siyempre warm siya, pero mararamdaman yung cooling sensation, and it's like I guess a warm embrace to your spirit. No, if you want to aid digestion, chamomile to so nakaka-aid ng digestion yan. Spearmint relaxes you, and since it's tea, lowers the risk of cancers because of antioxidants. So it's a good tea to have also. So tali kayo next week sa contest ng Gearbox, no? Next Thursday. And pwede kayo manalo nito. Ay, sasarapan sa ninyo, guys. Perfect. Maraming salamat, Migs. And it's nice to see Migs with the logo of Gearbox because si Migs, first co-host ko sa Gearbox. So it's like a full circle. Si Migs. Yeah, we were together on Gearbox. What was it? 2006? 2007? 2009 yun. Mga 2009, 2010. Okay. There you go. But that was not yet in Radio Pilipinas. Not yet in Radio Pilipinas, but it's still the same name. The essence of the show is there. Mix yun. Yeah. Oo. Enjoy ko rin yung time ko with Gearbox ng mga panahon na yon dahil dami ko natutunan sa kotse. hindi ako ganun ka-sharp pagdating sa automotive industry. Ito, pag nag-uusap na yung mga kaibigan ko, okay, yung pala yung natural aspirated. Diba? Big shout out also to Andre Palma, formerly of Philippine Daily Inquirer. Kasama natin yun nun sa Gearbox. Andre, kumusta? Wherever you are.
Well, thank you very much. Thank you, Migs. You have a new episode kanina umaga, no? On YouTube? Yes. I had a new episode. I just released a new episode that serves as quite kind of like my New Year episode. Kung medyo superstitious kayo sa mga kinakain ninyo ngayong bagong taon, kailangan nyo mapanood dyan. 5 lucky food that you have to eat for the New Year to be prosperous. Nice. I'll check that out. I want to be prosperous at 2021. I'll check that out. New episode. Nakalabas na. 5 foods. Hindi fruits, ano? Foods. Food. Different kinds of food. Food. 5 foods. Oh. Kaya ulam, ganyan. Yes. And actually, 5 kinds of food. So 5 kinds of food. So, kung trip niyo, go ahead and watch over at the Migs Torres. Don't forget to like and subscribe and enjoy food culture with me. All right, the Migs Torres Experience on YouTube. Panoorin po ninyo. New episode every Thursday. Maraming salamat, Migs. Thank you for promoting the mug as well. We'll talk to you again next week. It is now 6:17. Oras atid sa atin ng Suzuki Ertiga. Stylish, bold, and elegant. A ride that is practically a match for every Filipino. That is the Suzuki Ertiga. Designed to optimize comfort, efficiency, and style, drive with confidence with a 7-seater MPV. Make every moment count with the Suzuki Ertiga. For more details, visit suzuki.com.ph. That's the online showroom. Suzuki, way of life. We'll be back dito sa Gearbox pagkatapos ay sandali. Next week. Todo na ang silinyador, forward, and speed up with Gearbox sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Viva Señor Jesus Nazareno. Pantama ng virus ang pumutol sa tradisyon ng mga namamanata. Pananalig sa itim na Nazareno ay nananatiling buo. Magkakabuklod sa paniniwala, debusyong malalim ang panangga sa gitna ng pandemya. Diboto'y pananampalataya ang pinanghahawakan, krisis pangkalusugan ay malulunasan. Viva Señor Jesus Nazareno, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Freedom of Information sa radyo, FOI. Anuman ang nais malaman, mga transaksyon at impormasyon mula sa pamahalaan, posible nang makuha dahil sa Freedom of Information Program. Freedom of Information sa radyo, FOI. Sa patnubay ng PCOO, gagabayan tayo sa step-by-step process sa pag-request ng mga impormasyon, official records, public records, at iba pang dokumento mula sa gobyerno. Lahat ay ipapaliwanag, lahat ay ipapakita, dahil ito ay inyong karapatan. Freedom of Information sa radyo. Kasama si Asek Chris Ablan, tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Han, doon naman tayo sa mga damit. Ma'am, sir, alam ko po na-miss yung isa't isa dahil nagka-lockdown. Pero, wag po munang mag-holding hands o akbayan. Social distancing po muna lalo't nasa public place po kayo. Maigi na pong safe tayo kaysa magkasakit, di po ba? Maging responsable, maging ligtas. Sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1 at Capital FM2. Laging handa. Umupa na ang tubig matapos sumabot ito hanggang... Ilang bayan sa Camarines Surang na lubog sa baha. Serbisyo sa bayan, hindi mahahadlangan. Patuloy na nakatutok at sinusubaybay ang sitwasyon sa lumigan. Sa 2,228 pagbabantay at pagbabalita gagawin sa lahat ng paraan. Mas papatuloy pa nga rin
itong itinakas na rescue operation. Radyo, TV, social media, kasama ang buong puwersa ng Integrated News Team. Presidential Communications Operations Office. Radio Television Malacanang. Philippine News Agency. Philippine Information Agency. People's Television. IBC 13. Balita Central. Radyo Pilipinas Nationwide. FM1 at FM2. Komprehensibong iuulat ang pinakauling sitwasyon sa ating bayan para sa kaalaman at impormasyon ng bawat mamamayan. Patuloy ang pakiusap ng palasyo sa publiko. Sa anumang panahon, laging handa para sa bayan. Dahil ikaw ay cooperative. Yes, ikaw na masunurin sa implemented minimum health standard at quarantine. Bilang sa kaso ng COVID-19 ay napababa na natin. People followed. That meant a lot and contributed that there's flattening of cases. Ang sarap po sa tenga ng good news, di ba? Pero people, please don't forget. Remember, the lessening of contamination is not because COVID-19 is gone. It is there, floating. Kaya tara, bayanihan tayo. Sa lifestyle nating new normal, let us all be the solution. The key to winning this war against COVID is the collective resolve for the people to remain healthy and maintain the protocols that you are now practicing. Together, we can beat the virus. Together, we heal as one. Isang mensahe mula sa DOH, KPP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1 at Capital FM2. Turn up the headlines. Turn up the headlines. Tumutok na sa Gearbox dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang gabi, 6:22. Welcome back to Gearbox 2021. Eric and Nana live on the radio, Radyo Pilipinas 738, and also live on Facebook, Gearbox RP1. Sa Facebook, yan po ang hanapin nyo. On YouTube, we are Gearbox On Air, and dun din po, same handle din sa Instagram. We welcome our second and final guest of the first episode ng Bagong Taon. Coach Mark Mendoza is on air with us. Coach Mark, kumusta? Happy New Year. Good evening, Happy New Year. Well, Coach, obviously, diretsuhin ko na, no? Maraming right now, katatapos lang ng holidays, naka-relax mode, naka-cheat day, cheat week, cheat month mode. How do you get back into workout mode? Yung mental muna, paano ka babalik doon, Coach, if, you know, gusto mong to start your year healthy? Yes, actually, yes, mahirap talaga bumalik pag galing sa long vacation, lalo na pag Christmas kasi kahit na lockdown tayo, kahit papaano may mga gatherings pa rin, tsaka ang dami pa rin pagkain na dumadating eh. Unexpected, ang dami, lalo na yung mga dessert. So, the best talagang gawin is to set your goal. Kasi pag nag-set tayo ng goal, yun rin naman yung reason kung bakit gusto natin, yun yung reason bakit tayo gusto start ulit eh. Is to set the goal, and at the same time, kailangan nating i-commit sa sarili natin kung na kailangan natin ma-achieve yung goal na yun. But syempre, yung goal naman natin is hindi lang naman sa weighing scale yan eh, or hindi lang physical. Kasi actually frustrating kapag masyado tayo mag-focus sa numbers. Pwede rin naman like ang maging goal natin makatakbo, umakyat ng hagdan na walang knee pain. Yun yung mga ganong goal, hindi masyado natin napapansin pero sobrang malaki yung maitutulong niya sa atin once ma-achieve natin. Pag bumalik tayo, magawa natin pag bumalik tayo sa pag-workout ulit. So parang start small. Yes. Start small, tsaka kailangan yung time frame natin, yes, is very pasok dun sa goal natin. Gumagawa ka ba ng New Year's resolution? Sorry Nana, tatanong ko lang kasi nag-New Year's resolution tayo kanina eh. Okay. Sang-ayon ka ba, Coach, sa mga New Year's resolution, especially about yung mga, yun nga, fitness goals ang gawin mong New Year's resolution? Yes, actually okay naman yun kasi lalo na kung yun yung magpapa-jump start sa atin eh. Kahit na palaging yearly meron tayong New Year's resolution sa fitness, I'm sure every time na sinisimula natin yan, nagkakaroon tayo ng progress. Ang kailangan lang natin i-consider is yung consistency
nung sinimulan natin siya nung start ng year. Yun lang talaga yung, actually walang secret kundi yung kailangan mo lang talagang maging consistent at disiplina sa pag-workout. And yun normally ang problema, di ba? Kagaya ng nabanggit niya, ang daming nagsiset ng New Year's resolution na to exercise more, to spend more time at the gym. Pero sa January, masipag. Later on, nawawala na. Ano yung mai-advise mo, coach, na para ma-sustain, di ba? Na to keep yourself consistent. How do I get up in the morning? Well, aside from mag-set tayo ng mga small goals, maganda rin na every time meron tayong mga bagong siniset na goals Like, for example, first, gusto lang natin makatakbo. And then afterwards, after 3 months, kapag gusto mo na sumali ng, or makatakbo sa, let's say, sa mga 3K na marathon, kahit wala pa ngayon. Yung mga everyday kailangan, pag meron tayong achieve na small goals, kailangan we refresh or we make new goals para continuous. Kasi, naman yan mag-i-improve naman tayo once we're there, kapag mas lumakas ka na, parang mas gusto mo pa ng mga ibang goals na mas mahirap or mas kakayanin natin. Well, that makes sense, no? Instead of just one far-off big goal, parang merong maliliit na goals leading up to it. Oo nga naman. Yes, kasi ang usual talaga is, sa experience ko, ang usual goal is, sa start ng year, gusto ko magka-abs. Oo, talagang parang... Ako yung goal ko yan. Mga 20 years ko ng goal yan, coach. Yeah. Yes, yun karamihan talaga yung goal ng mga gusto mag-gym. Pero actually reward lang yun Once na makuha mo yung groove mo sa pag-workout, sa proper nutrition, it will follow Kasi the more you feel stronger, mas gaganda rin yung katawan mo gusto mo ng mas magandang target, mas magandang goal. I'm sure, kasi si Coach Mark, kasama ko to sa Gold's Gym. Head trainer sa Gold's Gym si Coach Mark Mendoza. Just a background for the listeners, and I'm sure yan ba yung number one na didinig mo, Coach, pag may mga nagsa-sign up for training ng January is para magka-abs? Yan ba yung number one? Para magka-abs, para pag nag-beach ako sa summer, ready. Yan talaga. Bihira akong maka-encounter ng gusto kong makatakbo, gusto kong makapaglaro ulit ng basketball. Although may mga tao kasi na very sport specific naman yung gusto nila, which is good rin. Kaya nga sabi ko kanina, yung goal is hindi lang naman laging sa skill. Minsan depende rin kung paano ka mag-perform. Kung mahilig ka mag-basketball, gusto mong ma-strengthen yung laro mo by resistance training. So maraming factors, maraming pwedeng goals. Ang importante lang talaga is how you would commit and be consistent dun sa mga steps na gagawin mo para ma-achieve yun. Ano bang advisable, coach, na frequency of working out? I don't know, is this even the right question or depende ba sa goal? Frequency tsaka duration. Gano'ng katagal ba? Pwede bang 20 minutes a day lang? 20 minutes a month? 20 minutes a month, consistent pa rin yun, basta monthly. Well, depende yan sa tao. Kasi minsan, kung sasabihin natin na let's say, kailangan 4 times a week ka, or 4 times a week, 1 hour per session, sa ibang tao kasi medyo mahirap na yun So, ang important is you work on your schedule. Kung ano yung maluwag sa'yo, na hindi mo parang mararamdaman na pabigat naman tong pag-workout sa akin. Ang dami ko nang ginagawa, tapos isisingit ko pa ito, pagod na ako sa work. So, ang importante lang talaga is
Basta kaya ng schedule mo. Pero kung magre-recommend ako, at least 3. 3 times a week? Yes, at least 3 times a week. And minimum of 30 minutes, kaya naman yun. Kaya naman. Basta minimize lang yung rest and wala masyadong cellphone while resting. So, obviously, marami na yung encounter si Coach sa Facebook in between sets. Yes. Kaya... nagsiselfie. Mas matagal pa yung pagsa-Facebook, nagsiselfie, na nasa gym. I think, di ba, may mga meme na gano'n, na pumupunta lang daw sa gym para mag-selfie na naka-outfit at nasa gym. So, I guess, Coach, if somebody will ask you for a program, depende mo rin dun sa lifestyle ng tao, na realistic na magagawa niya. Kasi nga naman, kung sobrang busy, kahit na i-insist mo na 4 times a week, 5 times a week, kung hindi talaga masisingit, wala rin. Yep. Actually, before mag-start mag-gym, meron tayong mga fitness questionnaires para mag-gauge rin natin kung ano yung mga pwedeng workout na gawin or yung frequency, ano yung mga bawal niyang gawin dahil kung meron siya medical condition, yung mga ganon. So, very important yung probing muna bago mag-start ng workout kasi ito rin yung magiging make or break kung babalik ba yung member sa gym or hindi. Dahil kapag, kung ang madaling magpahirap ng clients madaling magbigay ng mahirap na workout, pagod na pagod siya. Pero hindi naman ibig sabihin na pagpagod siya is quality workout Quality yung training. Kailangan gradual pa rin and pinipace mo yung client. Then eventually naman, yung client mismo or yung member ang magsasabi sa'yo na ang dali ng workout mo or dagdagan pa natin, bigatan natin. So it's more on probing and communication between the trainer and the member. Now, right now, host, kung may nakikinig na listener na wala siyang specific na goal, like wala siyang makapaglaro ulit or makatakbo ulit or makaakit ng 4 flights of stairs nang hindi hinihingal, nothing specific, what do you recommend na first, yung number 1 goal niya if they want to work out? Is it lose 5 pounds, lose 10 pounds, or do 50 push-ups or something? Anong mabibigay mong recommendation for somebody listening na naghahanap ng basic immediate goal na pwede niyang gawin? Well, still depende pa rin sa goal, pero ang usual kasi talaga is to lose weight. Lose weight. Muscle. Pero may mga tao na gustong gain weight lalo na yung mga mabibilis yung metabolism, mabilis silang pumayat. Pero actually wala rin naman secret workout. Lahat naman tayo ang first talaga exercise na usually ipapagawa is meron tayong mga readiness na workout exercises like yung maglalakad ka, magte-treadmill ka muna like let's say ng 1 mile. So, part ng basic movement natin yun is yung gait or yung walking. Tapos, yung mga push-up test, mga mobility test. So, ang pinaka-importante lang talaga na i-consider is, well, actually, lahat tayo, same nang gagawin, same ang workout. Lahat tayo magpo-push exercise, magpo-pull, magsa-squats, magro-rotate. Kasi, nagva-vary lang naman yan sa intensity of training and yung load na ginagamit natin. Now, Coach, maraming may mga bukas na gym some listeners may be thinking, safe na ba na mag-gym ako, na pumunta ako sa gym kung bukas man yung gym namin? And if they can go, ano ba yung mga things na dapat nilang tandaan para hindi mahawa ng COVID-19? Well, actually, yung paglabas natin is personal choice yan Meron ako isang friend, sabi niya, once we step out of our house, we're already at risk. So, personal choice pa rin natin kung gusto ba natin mag-gym or mag-home workout. Pero, ang masasabi ko lang is, iba pa rin yung environment pag nasa gym ka. Yung
yung may makikita kang iba na may inspire ka dahil pwedeng maganda yung katawan nila, ang galing nila mag-basketball, or makikita mo yung effort nila na gusto nilang ma-achieve yung goal nila. Kaya iba pa rin yung atmosphere pag nasa gym, pero personal choice pa rin. So for me, masasabi ko lang is yung follow yung safety protocols natin. Nagpo-provide naman yung mga gyms natin ngayon ng mga alcohol, mga sanitation materials. And bilang members, bilang gym goers, kailangan lang natin maging cautious and courteous at the same time. After gamitin yung mga gym equipment, so wala. Kailangan lang natin maging habit na punasan natin after. Punasan, oo. So, Coach, ikaw, do you have clients that work out from home, and do you do online coaching, training? Sa ngayon, majority online. Like ganito, via video call. Meron rin ako mga clients na pinupuntahan sa bahay nila. Nag-invest sila ng mga gamit or yung minimal equipment lang. Hindi naman kailangan sobrang daming equipment. Well, speaking of this equipment, Coach, kung may gusto mag-invest on something basic, wala rin silang masyadong malaking pondo, what are the basic things na pwede nilang bilhin para maka-workout sa bahay? Well, una, depende sa type of training na gusto. Kasi ang daming types of training na pwede para ma-achieve natin yung fitness goal natin. Like yung iba, gusto nila boxing, yung iba cycling or spinning. Pero kung ako, ang pinaka-mare-recommend ko, kasi pwede rin bodyweight lang eh. So meron tayong mga available dyan na dumbbells, resistance bands, and jump rope. Sobrang mura jump rope, pero sobrang kaya niya magbigay ng quality workout. Sobrang hirap. Yes. Pero parang dali-dali pag tinitingnan ko. Pag tinitingnan mo, lalo yung mga nag-exhibition, parang ang dali, ano? Oo. Yes. 60, nihingal na ako. Hindi ko na ang hirap paabot ng 60. Pero si Sir Eric, lagi ko nakikita yan pag nag-basketball yan sa gym. Wala na ako, saka kami nga mag-shooting, ano? Sobra, Pero di bale, pagka medyo makakabalik rin tayo dyan. Sana nga, sana. Now, when it comes to exercises, Coach, nabanggit ka kanina bodyweight exercises. Kung talagang walang gamit, what are, the most basic na pwede nilang gawin sa bahay? Pinaka-basic na pwede natin gawin is yung mga push-ups, pull-ups. Although pull-ups medyo mahirap kasi kailangan mo humanap ng bar, pwede ka sumabit. Pero aside from that, yung mga running, jumping, lunge, rotation, kaya naman yun without any equipment. Although, yun nga, sabi ko kanina, as we progress, habang lumalakas ka, syempre, mas gusto mo pa ng challenge Actually, yung result is very addicting Pag na-feel mo na parang lumalakas ka, gusto mo ng iba pang gawin para, then from there, pag na-master mo na yung basics, yun na mas mag-i-improve na tayo. Marami na tayong magagawang workout. Yan na yung mga natutupad na New Year's resolution. Magkaka-abs ka na nun. Lalabas na yung abs mo nun. Pwede ba magka-abs yung ayaw mag-sit up? Ayoko nag-sit up. Yes. Actually, pwede. Kasi dito rin papasok yung mga exercises na pwede nating gawin, lalo na pag sa bahay. Kasi pag sa bahay, since limited to no equipment, very important na yung mga workout natin is mga tinatawag na compound exercises. Or ito yung mga exercises na maraming muscle groups yung nag-work together, meaning mas marami kang mababurn na calories pag ginawa mo to than yung isolated or specific exercises lang. So yes, pwede magka-abs pero kailangan may kasamang nutrition. Oh no.
Bawal lang sisig. Yan. Hindi naman bawal kasi kailangan lang talaga yung balance and moderation ng pagkain. Kasi ako, ang principle ko is hindi dapat burden yung fitness eh. Hindi siya dapat yung magsasacrifice tayo ng or i-give up natin yung yung favorite food mo para lang ma-achieve yung body goals mo or yung fitness goals mo. Kailangan lang talaga i-monitor natin, i-measure or weigh yung pagkain, yung calories natin. Actually, yun. Yung calories natin, yun yung very important para yun rin yung magdedictate if we will lose weight or gain weight or build muscle, ganun. Now, Coach, kung gusto nilang makita yung mga services mo, saan nila pwedeng social media outlets na meron ka? Meron akong Instagram and Facebook. Although mas madali sa Instagram kasi sa Facebook ang dami kong kapangalan. So, hirap hanapin. So, sa Instagram, complete name ko lang, Mark James C. Mendoza. Mark James C. Mendoza. Yep. Okay, so it's Mark James C. Mendoza. Baka mas shock lang sila pag pinanood nila yung mga ginagawa ni Coach sa Instagram kasi tinignan ko yung mga nag-attempt si Coach ng handstand push-up. Baka ma-intimidate kayo, pero at least alam nyo na yung magtuturo sa inyo, he knows what he's doing. Nakasama ko si Coach sa Goals Gym matagal na, and he's had a lot of clients. So if you really wanna improve physically and become a little bit healthy, si Coach Mark kausapin nyo, and for sure you will get to your fitness goals. Do you have a number or dun ka na lang nila i-contact, Coach, sa Instagram? Yes, sa Instagram pwede. Message ka na lang, ano? All right. Maganda yung principle ni Coach na fitness should not be a burden, di ba? Parang hindi naman dapat nagdudusa. Dapat enjoy din. Kailangan masaya habang ginagawa. Tsaka laging consistency pa rin. Consistency. Kasi may mga kakilala kasi ako na all out sila mag-workout for 3 months. Kasi nga, goal nila is pag nag-beach, may abs. Pero after nun, hindi mo na sila makikita. So, better na workout 3 times a week for sa buong taon kesa every day for just 3 months. I guess kung enjoy, kung hindi sobrang dusa, if it's not a burden, mas madaling maging consistent. Yes. Akala mo naman ang galing ko. Yung diet natin, medyo napabinge tayo dahil may gathering or wala, talagang pagod ka lang eh. Move on. Hindi mo na kailangan, babawi ako, mag-treadmill ako ng 1 hour mamaya or bukas pambawi dun sa marami kong kinain. Just make sure, balik ka lang ulit on track. Huwag tuloy-tuloy na binge, di ba? Yes. Kaya siya. Yun lang ang enjoy lang. Tsaka, ang goal is longevity naman eh. Hindi, basta sustainable. Oo, hindi yung sprint lang, tapos hindi mo na matatapos yung karera. Yung marathon ang sinasabi ni Coach. If you wanna find services of Coach Mark, it's Mark James C. Mendoza on Instagram. Message him there para matulungan niya kayo with your fitness goals in 2021. Maraming salamat, Coach Mark. And we'll see you again on the show very soon. We'll take a quick break. Kung babalik po ang Gearbox pagkatapos ng ilang sandali. Thank you, Kong. Itodo na ang Slinyador, Forward, and Speed Up with Gearbox sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Kapag hindi nakikita sa social media, Ang PIA Region 2 po ay inopen po ang ating opisina para lahat ng mga media entities ay dito muna maglagay. hindi ibig sabihin walang ginagawa. Yung mga nagdaang bagyo po, talagang yung mga tao dito ay winawarning namin sila na talagang mag-evacuate before the impact. Yung mga air assets po na na-request namin, nagdatingan po kanina, kaya nakaka-rescue at nakaka-relief operations po kami sa mga unreachable areas. Sakripisyo ng mga rescuers hindi matatawaran. 17 Infantry Battalion, EFP natin, Marines, nagsisitating
itong patuloy na pag-ulan na to hindi kayang i-drench yung willingness at yung aming commitment to serve and help yung ating mga kababayan. Dahil sariling pamilya nila ay iniiwanan para unahing puntahan at iligtas ang mga nangangailangan. Our National Resource Operations Center ay hindi po tumitigil sa pagre-repack ng mga family food packs. Makakaasa po kayo that we will sustain our disaster response operations. Medyo mahirap po yung tuloy-tuloy, nakakapagod na po. Subalit pumitat pa rin ang mga sundalo na ito pa rin ang aming sinumpang tungkulin na tulungan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Let's all stop the hate. Bayanihan ang ating kailangan. Pamahalaan ay ating pagkatiwalaan. Ito sila nagtatrabaho round the clock. Ibig sabihin walang hinto, libo-libo lang. Tulong ay laging nariyan. Kaya natin to. Babangon rin tayo. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2, at ang Integrated News Team. Hugasan ng maigi ang kamay gamit ang sabon at tubig. Umiwas muna sa mayroong ugot, sipon at lagnat lumapit. Gawing madalas ang pag-inom ng tubig. Agad magpakonsulta, huwag mag-alinlangan. Siguraduhin mong malinis ang iyong kakainin. Pilipino, naghugas ka na ba? Maghugas ka na. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Ikaapat, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ikaanim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Ikapito, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Ikawalo, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Basta't laging handa at merong disiplina. Kung tayo'y sama-sama, ay kaya natin ito. Basta't laging handa at merong disiplina. Kung tayo'y sama-sama, ay kaya natin to. Kaya natin to. Gigil ng Pangulong Duterte sa mga kurapatiwali sa pamahalaan ay hindi napigilan. You will eat money in front of me. It is not nice. It is wrong. It could even be a criminal act. But just the same, I'll do it. Marami nang nailantad na pangalan. Marami pang nakapila ang kakasuhan. Many will lose their job. Many will be separated from government. Many will face prosecution. And many will go to jail. At pangako ng Pangulo, laban kontra korupsyon ay hindi bibitawan. I will dedicate the last 2 years or whatever is left of my term to fight corruption. Sino pang mga lulutang na pangalan sa listahan ng mga kawatan? Sama-sama nating tutukan ang paglilinis sa hanay ng pamahalaan dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Turn up the headlines. Turn up the headlines. Tumutok na sa Gearbox dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. It is 6:49 na po and oras atin sa atin ng Suzuki Ertiga, stylish, bold and elegant. A ride that is practically a match for every Filipino. That is the Suzuki Ertiga, designed to optimize comfort, efficiency and style. Drive with confidence with this 7-seater MPV. Make every moment count with the Suzuki Ertiga. For more details, visit Suzuki's online showroom at suzuki.com.ph. Suzuki, way of life. At yan po, kita nyo si Nana. Para sa mga nanonood sa Facebook, yan po yung ating logo with the new mug na pwede nyo mapanalunan. Next week, we'll announce po yung mechanics kung paano nyo mapapanalunan yung mug na yan with the new logo and with your name sa Facebook. Namin for you. Yep. Personalized namin para sa mga listeners. So makinig lang po kayo. Pahanapin niyo po Gearbox RP1. Doon po namin ilalagay yung mechanics. So online po tayo dadaan. So Facebook ang way para malaman kung paano kayo mananalo ng Gearbox mugs. Okay? Gearbox RP1 on Facebook. Gearbox Radyo Pilipinas 1. Bale, kaya RP1. Okay, ito, kumustahin natin itong mga commercial vehicles ng mga kaibigan natin mula sa Suzuki. They have
4 na gusto nilang ipaalam sa inyo kung di nyo pa nakakabisa yung mga commercial vehicles ng Suzuki. Let's start with the Suzuki Ertiga, nabanggit ko na siya, no? It's an MPV, a multi-purpose vehicle. Second generation na po ito. It's a 7-seater, kaya maraming maisasakay. Hindi lang pampamilya, pwede rin pang negosyo. Kaya nga sabi natin kanina, commercial vehicles, ano? Kasi pwede nyo idapa itong mga yung second row and third row seats para makapag-accommodate ng mga binibenta ninyo, pinangninegosyo ninyo, plans, pagkain, gym equipment, pwedeng magkakasya yan dyan. 1.4 liter ang makina, so maliit, matipid, pwede pang city driving, lalo na kung nandito yung mga kliyente ninyo, hindi kayo mauubusan ng pera sa kakapagasolina ng sasakyan na to, no? Pwede kayo mamili kung 5-speed manual transmission or 4-speed automatic transmission, at kahit na maliit ang makina, meron din ng power na to para makahatak ng mga bibit-bitin nyo, dadalhin nyo, i-deliver ninyo. 103 horsepower at 138 Newton meters of torque. Swak na swak para sa small business ninyo, or kung mag-out of town kayo with a family, kasyang-kasya yan. Kung 7 kayo or 5, with the bags, pang overnight, swak na swak. So yung Ertiga, kung nag-aalangan ka pa or gitna ka, no? Pampamilya, pang negosyo, kaya nga MPP, ano? At ngayon, kung naman desidido ka na mag-negosyo ka talaga at kailangan mo talaga ng commercial vehicle, doon na tayo sa Suzuki Carry. Okay, so yung Carry, may iba-ibang configuration yung likod nito. Pwedeng truck, ito yung talagang pangmalaki ang paghahakot. Pwede rin yung cargo. Pwede yung utility. Ito yung parang people mover. So, ang setup niya is may mga upuan sa likod. So, kung meron kang siguro mga tinatransport ng mga tao, di ba, naghahatid sundo ng mga frontliners, pwede ito. Meron din sila nung cab option na pwedeng ikaw ang mag-specify kung ano yung gusto mo na likod ng Carry. So, kung gusto mo ng mobile palengke, mga ganyan, or ano pa ba? Usually food business yan yung mga food truck. Pwede itong Suzuki Carry. Okay siya kasi ngayong palaging umuulan, parang every other day, maulan, mataas yung kanyang engine air intake placement. So, kahit na medyo malalim-lalim yung tubig, safe. Yep, hindi papasukin yung makina mo. So, that's a great feature na pwede nyo makita sa Suzuki Carry. Kung yung negosyo nyo naman is nasa gitna, hindi naman parang maliit ang Ertiga, parang masyadong malaki ang Carry, nandiyan po yung Suzuki APV o minivan. Ito po pwedeng pang shuttle. That's what I envision kasi minivan nga siya. Pag nakita po ninyo, medyo manipis nga lang siya, medyo narrow ng konti, but it's still mahaba. So marami kayo maisasakay, maraming rows ng seats na pwede makapag-accommodate ng pasahero. So it can also be many other things na pwede nyo pa negosyo kasi yung mga seats dito babagsak dito yung nafo-fold. So you can still accommodate goods and commercial items. So swak na swak din ang APV, all-purpose vehicle po ang ibig sabihin niyan, APV ng Suzuki. Pwede din tong i-configure yung katawan, depende po sa gusto nyo. Sa abroad, makikita nyo ito may tinatawag silang Mega Carry, meron silang tinatawag na Super Carry Pro, yung pwede nilang gamitin yung configurations ng Suzuki Carry at i-implement sa APV. So, tingnan po ninyo yan. Ang makina niyan, pareho ng makina ng Carry, 1.5 liter gas engine na halos similar yung output nila, 95 horsepower, and 127 Newton meters of torque para sa APV. Yung Carry mas mataas-taas, 135 Newton meters of torque. At kung ang negosyo nyo naman, accessories lang. Ikaw. Liliit lang talaga, no? Relo, di ba? Mga ganyan. Mga mugs. Magdi-deliver ka ng mga mugs ng gearbox. Oo. Gearbox na mugs. Pero hindi namin ito i-negosyo. Papagigay namin. Papamigay lang yan. I-follow nyo kami sa Facebook, Gearbox RP1. Pwede na yung Desire. Ito yung sedan ng Suzuki. So, maliit lang siya, compact siya, pero it's very spacious inside. At saka ang naalala ko na tumatak sa akin na kwento nila is meron pa siyang aircon vent sa likod. Diba? So, sigurado kang komportable.
At matipid siya sa gasolina. 20 kilometers per liter daw na mix city driving and highway driving. So, parang kung inenegosyo mo siya, talagang perfect para hindi ka masyadong gagastos sa gasolina. Hindi ka lugi. Maliit lang kasi makina, 1.2 liters eh. Kaya hindi malakas kumain ng gasolina to because it's a small displacement engine yung tawag nila. That's Suzuki Desire. So yan po yung 4 na pwede nyo pagpilian ng mga commercial vehicles from Suzuki, especially ngayong panahon ng pandemic. And I'm sure, kasi nung December na, di ba, ang dami nilang promo. Each and every model yata may promo sila noon. Obviously, nag-end yun ng December 31. But hindi ako Abang kayo. Oo, hindi ako magtataka kung ngayong January or in the next few weeks lang. Kung wala pa ngayon, may bago na namang promo Suzuki. At kung meron man, kami ang unang makakaalam at ibabalita agad namin yan sa inyo. Abangan ninyo. Or pwede kayong mag-abang sa website nila. Website, that's right. Nandun din yung virtual showroom, di ba? That's so kung right. gusto nyo i-check yung mga units na sinabi namin, yung Ertiga, Desire, Carry, at saka yung ATV, pwede nyo makita yun sa suzuki.com.ph. That's right. Okay. So that's it for the show. Medyo pack tayo ngayon, but we're very happy, we're very excited. Maraming salamat sa lahat ng nanood, ano? And also, maraming nagme-message no? Pasensya na hindi ho namin nabasa kasi pag binubuksan ko yung mga comments ninyo, lalabas yung video, mag-feedback, magdodoble lalabas yung live show, so we can't really greet you live on air, but maraming salamat for always being with us every Thursday, ano? And you'll get rewarded with the beautiful binanggit nga natin. Nakita sa'yo eh. Ayan, the beautiful mug, the beautiful logo of Gearbox. Okay? Abangan po ninyo, mechanics, on the Facebook site, ipopost po namin yan. Pag-usapan lang namin ni Nana, kanina nagdi-discuss kami, hindi pa namin ma-determine. Gusto namin madali lang, syempre. Make it easy kasi gusto namin as many people as possible makakuha ng Gearbox mugs. So, abangan po din yan. Abangan sa Facebook at Gearbox RP1. Pero i-follow nyo rin naman kami sa Instagram. That's at Gearbox On Air. And kung gusto nyo panoorin ulit itong show, makikita nyo sa YouTube at Gearbox On Air ng mga recipe na binigay kanina si Mix of the Mix Stores Experience. Kung hindi nyo na-take note, hindi ako nakapag-note. Siyempre, di ba, nagsushow ako. So, babalikan ko yung show bukas sa YouTube at titingnan ko kung paano ko magagamit ang mga leftover from Christmas. Oo. Maganda pati yung tips niya because it's for chicken and pork. So, I'm sure marami sa ating may leftovers niyan. So, panoorin niyo yung episode on YouTube tulad ng sabi ni Nana. Thank you also to Jen for being on the show with us kanina and telling us about the vegan lifestyle and Live Longa, yung vegan longganisa. Parang natatakam na ako pag iniisip ko yung longganisa eh. Naka-schedule na nga sa'yo eh. Titikman mo sa Saturday, yep. Diba? Nasa freezer mo na. Nasa freezer mo na. Exactly. Cheat day, vegan naman yan. Okay na. Hindi, pero maraming rice kasi. So, doon. Thank you also to Coach Mark who gave us a good perspective kung paano magsimula ng healthy lifestyle pagkatapos nga mag-binge over the holidays. And also, of course, to all our listeners. The listeners, and also to our crew. Maraming salamat. Orly Lopez, Gemart Rocamora, Marvin Toledana, and our producer, F. Gaitos, always for making the show possible. Ang ganda. Thank you, F. Thank you, guys, for putting the new the logo. Pag nagbe-break tayo, yun yung nasa Facebook. Ang ganda. Maraming salamat. And also, of course, to Elias Guerrero Jr. for helping us out with our brand new logo, Gearbox 2021. Hindi ka naman masyadong nahirapan sa amin, Elias. So, we'll see you again next Thursday. And promise, we'll have news of paano nyo mapapanalunan yung mugs namin. For Nana Nadal, I'm Eric Tepan. Thanks for listening to Gearbox 2021. We'll see you again next week. Balik tayo sa studios. Thank you. Viva Señor Jesus Nazareno. Pantama ng virus ang pumutol sa tradisyon ng mga namamanatag, pananalig